Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin yung tungkol dito sa sa engagement ring na 299, mga ka-plastic. At nagsalita na po kasi yung lalaki o yung boyfriend long time boyfriend ng babaeng nagrereklamo, o yung parang nagsaloobin siya about sa 299 engagement ring, mga ka-plastic. So, galing ito kay Dr. Richard and Erica Mata, mga ka-plastic ha. Kaya masusure natin na hindi po fake news itong pinopost ng doktor na vlogger na Marites, mga ka-plastic. So, sabi dito, mga ka-plastic, sa kanyang post, mga ka-plastic, sa unang notes niya, "Hello everyone, ako yung guy na behind the engagement ring issue. I create this account to stay anonymous and for privacy na rin for both of us. We'll delete this account soon. It hurts a lot for me na feeling ko hindi na niya na-appreciate yung efforts ko for her. It's really matter about the price of engagement ring. Take note, engagement ring, not a wedding ring. Ako po yung breadwinner." Sa unang post pa lang, mga ka-plastic, breadwinner po siya. So, hindi naintindihan ng long-time girlfriend niya o ng fiancé niya na siya ay breadwinner sa pamilya. Gaya nga ng sinabi ko sa main account ko, kaya maliit lang ang halaga ng engagement ring dahil sa estado ng buhay, mga ka-plastic. At tinake note niya naman, engagement ring pa lang naman yun. Siguro kaya naman niyang gumastos ng pambiling wedding ring, mga ka-plastic. So, unawain po natin. Kumbaga, ano lang naman yan eh. Kumbaga sa may pre-concert, di ba? Kumbaga, yung pinaka-main course po, yung wedding ring, siyempre, pagkakagastusan niya po yan. Sana naman naintindihan naman po ng long-time girlfriend. Nasa maliit na bagay, mag-aaway kayo ng dahil lang doon. Sa pangalawang post, mga ka-plastic, ang sabi naman po niya, ng family namin, sobrang dami kong struggle and responsibilities sa buhay na pinag-aral ko pa yung bunso namin. PBH, meron naman ako pambili ng ring na nagre-range ng 4 digit. Pero due to the struggles and responsibilities ko sa life ng ring na yun, na muna napili ko for her. At para sa akin yung promise ring. Sa pangalawang quote, mga ka-plastic, kaya naman niya bumili ng sing-sing kahit 4 digit pa yung halaga. Pero dahil sa struggle ng kanyang buhay, like, di ba? Like family problem, di ba? Financially problem, inuna niya. Sa kabila ng financial problem sa pamilya niya, inuna pa rin niya yung sing-sing para sa babaeng yun. Hindi ka ba nahihiya doon, miss? Sa ginawa ng kanyang boyfriend? Na inuna pa siya, inalalahanan siya bago unahin yung kanyang pamilya na mismong kinalakhan niya. Hindi ka ba nahihiya doon, miss? O, di sa pangatlong quotes, mga ka-plastic, o sa kanya na siya ang papakasalan ko at makasama ko for the rest of my life. Pero hindi ko in-expect na ganun na magiging reaction niya, and pinost pa niya sa FB group na hindi ko maintindihan bakit niya ginawa yun. Kung pwede naman niya ako kausapin, kung hindi niya na-trend, kung hindi pa na nag-trending, hindi na malalaman to the point na pati yung mga social media influencer nag-react na rin. Sobrang sakit lang po. Siyempre, maraming reaksyon. Sa una pa lang, kapag babayan nagsalita regarding dyan sa engagement ring, lalo na kung ang reaksyon niya ay parang nagkuripot ang lalaki, masakit yun. Siyempre, ang unang reaksyon sa side ng babae, pagtatanggol siya. Kaya nga ako from the start pa lang, mga ka-plastic, nag-react na ako na hindi ako pabor dun sa sinabi ng babae. Diba? Sana naman na-appreciate niya na nag-umeffort pa rin yung lalaki sa kabila ng
meron po financially struggle ang pamilya niya. Siya ang breadwinner. Siya yung namumukod tanging nagtatrabaho sa pamilya. Na parang kagaya ko rin, breadwinner ako. Dahil sa hirap ng buhay, hindi ko na rin iniisip yung relationship na yan. Kahit minsan nakakalungkot mag-isa, hindi ko pa rin naisipan na pumasok sa ganyan dahil alam ko na ang babae magre-react ng ganyan. Nakakahiya nga naman sa babae na may insulto siya na bibigyan mo lang ng kakarampot na pera. Di ba? Kakarampot na bagay na halaga na singsing. Okay, next. Kung na may negative reaction kesyo ganito, kesyo ganyan. Hindi na po ako kilala at hindi ko rin kayo kilala. Iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Kung para sa inyo po, napaka-cheap ko, well, naintindihan ko po kayo doon. Baka nga naman po kasi pinanganak kayo ng gold spoon nyo para sa aking love doesn't have price. Hindi po nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Ang 299 sa loob ng 8 years, actually priceless pa nga po. My whole world suddenly fell apart dahil doon. Diba? Hindi nyo naisip yun. Mga vloggers dyan, mga kaplastic, sana nag-isip muna kayo ng reaksyon bago kayo humusga sa lalaki. Yan, sabi nga niya dito, love doesn't have price. So hindi natutumbasan ng pera ang pagmamahal. Totoo yan. Kaso ang problema, ang babae kasi mismo ang nag-trigger. Porket nabilhan lang siya ng mumurahing bagay, feeling niya ganun na siya kababang nilalang. Hindi niya man lang naisip o kausapin man lang personally, pinost pa niya sa social media. Ganun kasi kayo. Wala kayong sariling pag-iisip. Gusto nyo, pakampihan kayo ng buong mundo para lang mapagmukha mo masamang tao yung lalaki. Hindi nyo, sa 8 years na yan, hindi mo naintindihan yung estado ng buhay ng lalaki. Breadwinner pala. Diba? Tapos ganyan kayo mag-react sa mga lalaki. Pag mahirap, minamata-mata ninyo. Hindi nyo naintindihan kung ano yung pinagdadaanan ng taong yun, kung bakit ganun siyang tao. Really hurts a lot. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa ginawa niyang pag-post about that. Naging eye-opener po yan para sa akin to broke up with her and i-cancel ang wedding plan. Kung doon lang po sa cheap ring price na nagreklamo, what about the long run? Nagpapasalamat din po ako sa mga umayon sa side ko, even hindi niyo po ako kilala or alam ang story, pati na rin po sa inyo. Mga gold spoon, I'm praying for all you guys. Have a good life and happiness. I will start moving on soon. For now, mag-suffer muna ako sa pain. And ramdam po, nararamdaman ko. Thank you. At nag-end po sa hiwalayan. Gabi niya dito, naging eye-opener po yung para sa akin to broke out with her at i-cancel ang wedding plan. Ang sakit, no? Napakasakit. Nang dahil lang sa 299, kinancel niya ora mismo. Kasi nga yung babae nag-e-expect ng malaki. Tapos nag-react siya, nag-post siya sa Facebook group. Siyempre kakampihan siya ng mga tao. Hindi niya naisip yun. Nang dahil lang sa maliit na bagay. Totoo nga pala talagang kasabihan na ang malaking gulo ay nagsisimula sa maliit na bagay, mga kaplastic. At nagkatotoo nga, at sila yung naging sample. At dahil dun, na-cancel ng kanilang kasal. At nag-decide na po siya, naging eye-opener pa, namulat niya sa katotohanan na ganito ka palang babae. Paano pa kaya, sabi niya, paano pa kaya kung doon lang sa cheap ring price nagreklamo ka na? Paano pa kaya sa panghabang buhay? Diba? Sabi niya, what about the long run? Diba? Sa totoong buhay na, sa realidad na. Di ka ba naiiyak, ma'am?
papayayin mo sa social media yung boyfriend mo, 8 years kayo nagsama. Sana naman, kahit 5 buwan, ni utot niya, ni baho ng utot niya, tae niya, mga ayaw niyang gawin, mga gusto niyang gawin, kilala mo na siya dapat. Sana naintindihan mo yun. Sinayang mo lang. Siguro naghahanap ka lang din ng dahilan, baka may nakita ka ng iba, kaya nasanay ka sa mga mamahaling materialis na bagay, na regalo. Nagpapaka gold spoon nga, sabi nga sa mga social dyan na netizens, pasensya na po sa mga mga mata pobre kayong nilalang. Intindihin nyo sana yung mga kagaya nila na lalaki na simpleng buhay lang, na ang kaya lang naman ay simpleng regalo lang. Pero ganun pa man mga ka-plastic, nakakalungkot yung ending. Napunta lang sa hiwalayan. 8 years nag-end up lang dahil lang sa posting ng babae. Sana maging moral lesson to sa mga kababaihan, mga ka-plastic, na huwag kayong mag-expect ng malaki kapag ang yung jowa ay simple lang ang pamumuhay. Sana magka-jowa ka ng politiko, negosyante, artista para masunod yung layaw mo. Ganun na kasimple yun. Hindi yung inakatwiran mo na napaka-immature naman talaga siya mag-isip Inamin naman niya sa sarili niya, immature sa mga isip ganun pa man, huli na ang lahat. Namulat na siya sa katotohanan. At ganun pa man, congratulations sa'yo, lalaki, kung sino ka man. Ako na nagsasabi sa'yo na napakaganda ng iyong desisyon na wag nang ituloy ang kasal. Kasi doon mo masusubok ang babae. From the start pa lang, kung ganun siya mag-react, hindi kayo magkakasundo. Tama lang talaga na i-cancel ang wedding. At mahirap pa naman mag-anal, di ba? Mag-divorce. Maraming proseso po yan sa korte. Maraming proseso po yan. Marami kayong babayaran para matuluyan ang pagtanggal ng inyong titulo bilang isang mag-asawa. Di ba? Kaya tama lang ang ginawa ng lalaki. Mag-move on ka, maghanap ka ng babaeng karapat-dapat para sa'yo, natanggap ka kahit na santan lang po yung singsing na ibibigay mo sa kanya. Di ba? Kahit ukay-ukay lang yung galing yung gown niya, tanggap ka niya ng buong-buo. Time. And eto, hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Dixo, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.